Layas. Isang salita. Galing sa sarili kong bibig. Isang salitang hindi ko akalaing sasabihin ko sa sarili kong anak. Dugot laman ko. Layas! Umalis ka sa pamamahay ko. Ito ang isinigaw ko sa kanya. Ang boses ko, basag pero buo ang loob. Nakatayo kami sa sala, sa gitna ng mga tirang pagkain mula sa Noche Buena. Ang amoy ng hamon at queso de bola, simbolo sana ng pagsasama-sama, ngayon ay parang amoy ng pagkabulok ng pamilya, pagkabulok ng lahat ng pangarap ko para sa kanya. Ang anak kong si Marco, ang aking nag-iisang anak na lalaki, ang abogadong pinagmamalaki ko. Tinignan lang ako. Hindi gulat, hindi nasaktan. Ngumisi siya. Isang ngisi na parang sinasabi, "Ma, OA ka na naman." Isang ngisi na parang kinukutya ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa pisngi ko. Hawak niya ang kanyang mamahaling cellphone at habang sinisigawan ko siya ng mga salitang dumudurog sa puso ko, ang ginawa niya, nag-scroll siya. Parang nagbabasa lang ng balita sa Facebook. Parang mas importante pa ang chismis doon kaysa sa sarili niyang ina na nasa harap niya. Wasak na wasak. Ito ang feeling panalo. Ang kontrabida sa sarili kong kwento. Ang kontrabidang pinalaki ko sa sarili kong sinapupunan. Tumawa pa siya ng mahina. Isang tawang walang tunog. Isang tawang puno ng pangmamaliit. "Relax ka lang, ma," sabi niya. Hindi man lang tumitingin sa akin. "Angela will come back. She always does. Masyado mo lang dinidibdib lahat. Masyado dinidibdib." Sa puntong iyon, may humintong kung ano sa loob ko. Ang agos ng luha. Biglang natuyo. Ang panginginig ng mga kamay ko. Biglang tumigil. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. At sa gitna ng lahat ng sakit, ngumiti ako. Hindi ito ngiti ng saya. Hindi ito ngiti ng pagkatalo. Ito ay ngiti ng isang taong may alam. Isang ngiting nagsasabing, "Hindi mo alam kung anong babagsak sa'yo." Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang ngiting may dalang resibo. Ako si Teresita Reyes. 57 taong gulang. Isang guro sa loob ng 37 taon. Isang ina sa loob ng 30 taon. Ang buhay ko ay isang mahabang listahan ng sakripisyo. Maaga akong nabiyuda sa ama ni Marco at mula noon, ang mundo ko ay umikot na lang sa kanya. Nagtrabaho ako sa umaga bilang guro at sa gabi, tumatanggap ako ng mga labada para lang mapag-aral siya sa isang magandang eskwelahan. Ang mga kalyo sa kamay ko ang naging pundasyon ng kanyang law degree. Ang mga hindi ko biniling damit para sa sarili ko ang naging pambayad sa kanyang mga libro. Ginawa ko ang lahat. Binigay ko ang lahat para sa kanya. Kaya noong sinabi niyang magpapakasal na siya kay Angela, isang mabait at magandang dalaga, sino ba naman ako para tumutol? Ako ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Naglabas ako ng ipon, 100,000 piso, para sa down payment ng kanilang dream wedding sa Tagaytay. Ang perang pinag-ipunan ko para sana sa aking pagre-retiro, ibinigay ko ng walang alinlangan. Dahil ang kaligayahan ng anak ko ay kaligayahan ko na rin. Yun ang akala ko. Pero ang hindi niya alam, ang hindi alam ng perpekto kong anak, ay nakita ko ang lahat noong gabing iyon ng Noche Buena. Hindi niya alam na habang abala ako sa paghahanda ng fruit salad, nakita ko ang mga text messages niya sa phone ni Angela. Mga text na hindi galing sa pag-aalala, kundi sa pagkontrol. Mga text na nagtatanong kung nasaan siya kahit nasa kabilang kwarto lang naman. Mga text na parang galing sa isang warden ng kulungan, hindi sa isang mapagmahal na kasintahan. Hindi niya alam na nakita ko ang takot sa mga mata ni Angela. Isang takot na pamilyar sa akin. Isang takot na minsan ko na ring naramdaman 30 taon na ang nakalipas mula sa isang lalaking akala ko ay pag-ibig din ang binibigay. Hindi niya alam na ako, ang nanay niya, ang nagplano ng pagtakas ni Angela. Ako ang nagbigay ng cellphone. Ako ang gumawa ng palusot. Ako ang tumawag sa kaibigan niya para sunduin siya. At higit sa lahat, hindi niya alam na ang halimaw na sinusubukan kong ilayo kay Angela ay ang mismong halimaw na minsan na ring sumira
sa buhay ko. Ngumiti siya dahil akala niya panalo siya. Akala niya babalik si Angela at ako, ang matandang ina, ay iiyak lang sa isang sulok. Pero ang hindi niya alam, ang resibo ng karma ay hawak-hawak ko. At sa gabing ito, sisingilin ko ang lahat ng utang niya. Ito ang kwento kung paano ko sinagip ang aking magiging manugang mula sa sarili kong anak. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong pamilya, o kung nakipaglaban ka na para sa tama, kahit gaano pa kasakit, paki-like at share naman itong video. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Let's share our stories. Simulan na natin. Ang amoy ng nilulutong hamon at keso de bola ay pumupuno sa buong bahay. Bisperas ng Pasko noon, Noche Buena, ang pinakamasayang gabi para sa bawat pamilyang Pilipino. Nasa kusina ako at abala sa paghahanda ng fruit salad habang tinatapos naman ni Angela ang pag-aayos ng mga plato. Tahimik siya. Masyadong tahimik para sa isang dalagang malapit ng ikasal. Gusto ko sanang isipin na pagod lang siya sa biyahe o kaya ay nahihiya lang sa akin, pero iba ang sinasabi ng aking kutob bilang isang ina. Habang naghahalo ako ng cream at gatas, narinig ko ang mga yapak papasok ng kusina. Mabibigat at tiyak ang bawat hakbang. Si Marco, ang aking anak, ang lalaking pinalaki ko, na akala ko ay kilalang kilala ko na. Lumapit siya kay Angela mula sa likuran. Sa paningin ng iba, isa itong matamis na tagpo. Isang mapagmahal na nobyo na yumayakap sa kanyang kasintahan habang naghahanda para sa Pasko. Pero ako ang nandoon. Ako ang nakakita. At hindi pagmamahal ang naramdaman ko. Nakita ko kung paano humawak ang kamay ni Marco sa baywang ni Angela. Hindi ito marahan. Mahigpit. Masyadong mahigpit na parang gusto niyang iparamdam na hawak niya ito sa leeg. Parang sinasabi ng kanyang mga daliri na, "Akin ka lang." Namasdan ko ang reaksyon ni Angela. Sa halip na lumambot ang kanyang katawan at sumandal sa yakap ng nobyo, nanigas siya para siyang naging bato. Nakita ko ang panandaliang takot sa kanyang mga mata, iyong klaseng takot ng isang hayop na nasukol sa isang sulok at walang matakbuhan. Tumigil siya sa pagpupunas ng plato. Pigil ang kanyang hininga. Nagsalita si Marco. Ang boses niya ay malambing, puno ng karinyo, pero sa pandinig ko ay may halong babala. Sabi niya kay Angela, "Mahal, bakit hindi ka pa nakabihis? Darating na ang mga tito at tita ko maya-maya lang. Gusto kong maganda ka sa harap nila." Isang simpleng pangungusap. Pero bakit parang utos ito? Bakit parang kasalanan ang hindi pa pagbibihis ng Magara kahit na nagtatrabaho pa kami sa kusina? Mabilis na sumagot si Angela. Garalgal ang boses. Halatang nagmamadali na parang may hinahabol na oras. Sabi niya, "Oo Marco, tatapusin ko lang ito. Magbibihis na ako agad. Pasensya na." Ngumiti si Marco, iyong ngiting pang-commercial. Perpekto. Walang bahid ng dungis. Hinalikan niya si Angela sa pisngi bago bumaling sa akin. "Hay ma, ang bango ng niluluto mo. The best ka talaga." Pagkatapos noon, ay lumabas na siya ng kusina para salubungin ang mga bisita. Nang mawala si Marco sa paningin namin, doon ko lang nakita ang paghinga ng maluwag ni Angela. Bumagsak ang balikat niya na parang nabunutan ng tinik. Doon ko napagtanto ang isang bagay na ayaw kong aminin sa sarili ko. Ang katahimikan ni Angela ay hindi hiya. Ito ay takot. At ang pagiging sweet ng anak ko ay hindi lambing. Ito ay pag-aari. Isang maskara. Maskara ng perpeksyon na unti-unting nabibitak sa harap ko. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Noong ako ang nasa posisyon ni Angela. At ang alaalang iyon ang nagdulot ng kilabot sa buong katawan ko sa gitna ng mainit na kusina. Lumalim ang gabi at lalong naging abala ang paligid. Ang ingay ng videoke mula sa kapitbahay, ang tawanan ng mga pamangkin ko sa sala, at ang tunog ng mga kubyertos ay nagsasabwatan para lumikha ng masayang ingay ng Pasko. Pero sa gitna ng kasiyahang iyon, ang atensyon ko ay nakapako sa isang bagay na tila walang nakakapansin.
ang cellphone ni Angela. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa sa kusina habang tumutulong siya sa pagdadala ng mga ulam sa dining area. Ako naman ay naiwan doon para ayusin ang mga sausawan. Umilaw ang cellphone. Isang beses. Hindi ko pinansin noong una. Baka bumabati lang ng Merry Christmas ang pamilya niya. Umilaw ulit. Pangalawang beses. Pagkatapos ay pangatlo, pang-apat, sunod-sunod. Walang tigil ang pag-ilaw ng screen na parang may emergency. Dahil sa pag-aalala na baka may nangyaring masama sa pamilya niya sa probinsya, napatingin ako. Hindi ko ugaling makialam ng gamit ng iba, pero iba ang kutob ko ng gabing iyon. Ang nakita ko sa screen ay hindi pagbati ng Pasko, hindi Merry Christmas o Maligayang Pasko. Ang nakita ko ay pangalan ng anak ko, si Marco. Kahit nakakandado ang cellphone, nababasa sa notification ang mga mensahe. At habang binabasa ko ang bawat linyang lumalabas, naramdaman ko ang panlalamig ng sikmura ko. Ang sabi sa unang text, "Asan ka na?" Ang sunod, "Bakit ang tagal mo sa kusina?" Sinundan pa ng, "Sino ang kausap mo dyan?" At ang huli, na nagpatindig ng balahibo ko, "Huwag mo akong ignore, Angela. Sagutin mo ako." Nasa kabilang kwarto lang si Marco. Nasa sala siya, nakikipagkwentuhan sa mga tito niya, umiinom ng beer at tumatawa. Pero habang tumatawa siya doon, ang mga daliri niya ay abala sa pagpapadala ng mga mensaheng ito. Minomonitor niya ang bawat galaw ni Angela. Kahit nasa iisang bahay lang sila, kahit ilang metro lang ang layo nila sa isa't isa, biglang pumasok si Angela sa kusina, humahangos, parang takot na mahuli. Dumapo agad ang mata niya sa cellphone niyang umiilaw. Nakita ko ang panik sa mukha niya. Mabilis niyang dinampot ang telepono, binuksan, at nagtipa ng sagot. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Tumingin siya sa akin, pilit nang umingiti. Ang sabi niya, "Tita, okay lang po ba kayo dito? May kailangan pa po ba kayong ipadala sa labas?" Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na nakita ko ang lahat. Gusto kong agawin ang cellphone at itapon iyon. Pero nanatili akong tahimik. Nakita ko sa mga mata niya ang takot na mapagalitan. Hindi ng nanay niya, kundi ng anak ko. Ang mga mensaheng iyon ay hindi mensahe ng pagmamahal. Iyon ay mga kadena. Kadena na nakatali sa leeg niya. Hawak-hawak ni Marco. Hinihila siya pabalik sa tuwing susubukan niyang huminga ng maluwag. Ang hinala ko kanina ay hindi na lang basta hinala. Isa na itong malinaw at malamig na katotohanan. Ang anak ko, ang gwapo at matalinong si Marco, ay isang lason sa buhay ng babaeng ito. Nagsimula na ang Noche Buena. Nakahain na ang lechon sa gitna, ang spaghetti, ang rellenong bangus, at ang paborito ni Marco na kare-kare. Masaya ang lahat. Nagpapalitan ng regalo, nagkukuwentuhan tungkol sa politika at presyo ng bilihin, at nagpaplano para sa darating na taon. Naupo si Marco sa kabisera at sa tabi niya ay si Angela. Kung titingnan mo sila mula sa malayo, para silang perpektong magkapareha na galing sa isang magazine. Ang ganda ni Angela sa suot niyang pulang damit, ang tikas ni Marco sa kanyang polo. Pero ako ang nanonood sa likod ng mga ngiti. Pinapanood ko ang bawat galaw ni Marco. Nagsimulang maglagay ng pagkain si Angela sa kanyang plato. Kumuha siya ng kaunting kanin at lechon. Akmang isusubo na niya ang balat ng lechon nang biglang humawak ang kamay ni Marco sa braso niya. Mahina lang ang boses ni Marco, pero dinig na dinig ko dahil katabi ko lang sila. Sabi niya nang nakangiti, "Mahal, dahan-dahan sa taba. Alam mo naman na malapit na ang kasal natin, di ba? Ayaw mo naman sigurong hindi magkasya ang gown mo. Magsalad ka na lang muna." Ibinaba ni Angela ang tinidor. Dahan-dahan. Parang batang napagalitan. Tinanggal niya ang lechon sa plato niya at pinalitan ng litsugas. Ngumiti siya kay Marco. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Oo nga pala. Salamat mahal sa paalala. Nasaktan ako para sa kanya. Pasko ngayon. Minsan lang sa isang taon. Kahit konting kasiyahan sa pagkain, ay ipinagkakait sa kanya sa ngalan ng, ano?
Ng imahe? Ng pagiging perpekto? Hindi pa doon natapos. Nang nag-uusap ang pamilya tungkol sa kasal, si Marco ang bida. Sabi ng kapatid ko, "O Marco, magkano ba ang budget nyo para sa reception? Baka kailangan nyo ng tulong. Mahal ang catering ngayon, aabot ng 300,000. Sumagot agad si Marco nang hindi man lang tinatanong si Angela. Sabi niya, "Ayos na ang lahat, tito. Ako na ang bahala. Gusto ko kasi yung garden wedding. Tapos color motif namin ay blue." Ayaw ni Angela ng masyadong garbo, kaya simple lang ang gusto niya. Napatingin ako kay Angela. Nakayuko lang siya habang nilalaro ang pagkain sa plato. Alam ko, sa mga kwentuhan namin noon, napangarap niya ang isang church wedding na kulay pink ang tema. Pero heto siya, tahimik na tumatango sa bawat desisyon ni Marco. Blue, garden wedding. Simple. Wala ni isa doon ang gusto ni Angela. Lahat iyon ay gusto ni Marco. Sa bawat subo, sa bawat lagok ng tubig, sa bawat tango, nakikita ko ang pagliit ni Angela. Para siyang nauupos na kandila. Habang si Marco ay lalong nagniningning, lalong bumibida, lalong nagiging the best sa paningin ng iba. Ang sakit panoorin ang isang tao na unti-unting nawawala ang sarili dahil sa pagmamahal na mapanakal. Ang hapunan na ito ay hindi selebrasyon ng pamilya. Ito ay isang dula, isang palabas kung saan si Marco ang direktor at kaming lahat, lalo na si Angela, ay mga aktor lamang sa kanyang script. Tapos na ang kainan. Ang iba ay nasa labas na at nagpapaputok ng lusis. Ang iba ay tulog na dahil sa kabusugan. Naiwan si Angela sa kusina. Nakatayo sa harap ng lababo, hinuhugasan ang mga pinggan. Ito ang pagkakataon ko. Pumasok ako at tumabi sa kanya. Kinuha ko ang basahan para punasan ang mga binabanlawan niya. Nagulat siya, "Tita, ako na po dito. Magpahinga na po kayo." Sabi niya nang mabilis. Puno ng hiya, umiling ako. Hinawakan ko ang kamay niyang basa at may sabon. Ang lamig ng kamay niya. "Angela, anak." Sabi ko sa pinakamalambot kong boses. Tumingin siya sa akin. Mata sa mata. At doon, nakita ko ang pagod. Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa pagdadala ng mabigat na dalahin sa dibdib. Diretso ko siyang tinanong. Walang paligoy-ligoy. Sabi ko, nakita ko ang mga text ni Marco kanina. Nakita ko kung paano kanya tratuhin sa hapagkainan. "Angela, hindi yan tama." Bigla siyang umiwas ng tingin. Mabilis ang naging depensa niya. Sabi niya, "Naku tita, wala po yun. Sweet lang po talaga si Marco. Concern lang siya sa akin. Ganoon lang po talaga siya, magmahal. Protective po siya. Protective." Iyan ang salitang laging ginagamit ng mga biktima para ipagtanggol ang mga nananakit sa kanila. Binitiwan ko ang basahan at hinarap siya ng buong buo. Humugot ako ng lakas sa sarili kong nakaraan. Sabi ko sa kanya, "Alam mo ba kung bakit hiwalay ako sa ama ni Marco?" Natigilan siya. Tumingin siya sa akin. Nagtataka. Hindi ko ito ikinukwento kahit kanino. Nagpatuloy ako. "Noong kaedad mo ako, akala ko rin protective lang siya. Akala ko, yung pagbabawal niya sa akin na lumabas kasama ang mga kaibigan ko ay pagmamahal. Akala ko, yung pag-check niya ng cellphone ko ay dahil lang ayaw niya akong mawala. Pero Angela, hindi iyon pagmamahal. Iyon ay kontrol." Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Angela. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sabi ko pa, nagsimula sa salita, sa text, sa pagbabawal ng damit, hanggang sa naging sigaw, hanggang sa naging buhat ng kamay. "Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa akin, lalo na at anak ko pa ang gagawa." Bumigay na siya. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Napahagulgol siya. Hindi na niya itinanggi. Wala nang okay lang kami. Wala nang sweet siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Basang-basa ang damit ko sa luha niya at sa tubig galing sa mga kamay niya. "Tita, takot na po ako." Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Mahal ko siya, pero hindi ko na po kaya. Hinaplos ko ang likod niya. Naramdaman ko ang bawat tinig ng katawan niya.
Sa gabing iyon ng Pasko, sa gitna ng mga hugasin sa kusina, dalawang babae ang nagkatagpo. Isang ina na puno ng pagsisisi dahil nakabuo siya ng isang halimaw at isang dalaga na naghahanap ng lakas para makawala sa kulungan. Huwag kang mag-alala, bulong ko sa kanya. Nandito ako, kakampi mo ako. Hindi natin hahayaang sirain niya ang buhay mo. Iyon ang pinakamahalagang regalo na naibigay ko ngayong Pasko. Hindi materyal na bagay, kundi ang katotohanan at ang pangako ng kaligtasan. Niyakap ko siya. Ang babaeng dapat sana'y magiging anak ko. Ang babaeng nanginginig sa loob ng mga braso ko. Ang kanyang mga hikbi ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa aking puso. Sa aming kusina, sa gitna ng amoy ng Noche Buena, ang lahat ng pagkukunwari ay gumuho. Wala na ang perpektong si Angela, ang perpektong fiancé. Ang naroon na lang ay isang babaeng takot at basag. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Hinayaan kong ilabas niya ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hikbi ay isang kwento. Ang bawat patak ng luha ay isang katotohanan na hindi niya masabi-sabi. At nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak at napalitan ito ng mga salitang pautal-utal. Ang mga kwentong iyon ay nagsimulang mabuo. Chinecheck niya po ang email ko. Umpisa niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Ang mga text ko, ang location ko, palagi po tita. Bawat salita ay parang isang pag-amin ng pagkatalo. Siya po ang pumipili ng damit ko. Dahil sabi niya, hindi daw po ako marunong manamit ng tama, na nakakahiya daw po minsan. Tumigil siya para huminga. At sa paghingang iyon, narinig ko ang bigat ng 1 taon at kalahating pagtitiis. Nagagalit po siya kapag lumalabas ako para magmeryenda kasama ng katrabaho ko. Sabi niya, sinisiraan daw ako sa kanya, na gusto daw akong ilayo sa kanya, parang may yelong gumapang sa aking mga ugat. Ang bawat detalye na sinasabi niya ay parang isang pamilyar na multo mula sa aking nakaraan. Ang mga salita, parehong-pareho. Ang mga dahilan, walang pinagkaiba. Yung kuya ko po, nagpatuloy siya. At sa pagkakataong ito, mas lalong nabasag ang kanyang boses. Hindi ko na po siya pwedeng kausapin. Kasi sabi ni Marco, selos lang daw po si kuya sa kung anong meron kami. Nainggit daw po siya sa success ni Marco. Napatulala ako. Ang kuya niya. Alam kong napakalapit nila sa isa't isa. Nakita ko ang mga lumang litrato nila. Laging magkaakbay. Laging nagtatawanan. Isa pa sa mga taong nagmamahal sa kanya, ang inalis ni Marco sa buhay niya. Inisa-isa, hanggang sa si Marco na lang ang matira. Hindi ko na po maalala. Pag-amin niya, ang mga salita ay puno ng pait. Hindi ko na po maalala kung kailan ako huling gumawa ng desisyon nang hindi muna siya tinatanong. Sa sandaling iyon, ang awa sa aking dibdib ay biglang nag-apoy at naging galit. Isang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ang anak ko, ang Marco ko, ang batang tinuruan kong maging mabuti, maging magalang, maging mapagmahal. Paano siya naging ganito? Paano siya naging isang kopya ng halimaw na minsan na ring sumira sa buhay ko? Ngunit alam kong hindi ito ang oras para sa galit. Kailangan ako ng batang ito. Kailangan niya ang lakas ko, hindi ang awa ko. Makinig ka sa akin, Angela, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na ngayon, ngunit matatag. Pinaghiwalay ko ang aming pagkakayakap at hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Pinilit ko siyang tumingin sa aking mga mata. Aalis ka dito, ngayong gabi. Agad na bumalik ang takot sa kanyang mukha. Umiling-iling siya. Hindi po. Hindi ko po kaya. Sabi niya, ang boses ay puno ng panik. Yung kasal, 3 buwan na lang po. Darating ang lahat. Naka-alter na po ang wedding gown ko. Yung mga deposito, mahigit 200,000 piso na po ang nabayad namin. Hindi ko po pwedeng gawin to. Angela, sabi ko, mas lalo kong hinigpitan ang hawak ko para maramdaman niya ang aking determinasyon. Walang halaga ang lahat ng yan. Ang gown, isa lang yang damit. Ang deposito, pera lang yan.
Ang sasabihin ng ibang tao, hangin lang yan. Ang tanging mahalaga dito ay ikaw. Ang kaligtasan mo, ang kalayaan mo. Naiintindihan mo ba? Pero mahal ko po siya, bulong niya, na parang sinusubukan niyang kumbinsihin hindi lang ako, kundi pati na rin ang sarili niya. Hindi pagmamahal yan, iha, mariin kong sabi. Ang pagmamahal, hindi ka hihingan ng permiso para uminom ng isang basong wine. Ang pagmamahal, hindi ka ilalayo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Ang pagmamahal, hindi susubaybayan ang bawat galaw mo at babasahin ang mga pribadong mensahe mo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang tawag diyan ay kulungan. Isang magandang kulungan na may mamahaling mga kurtina, pero kulungan pa rin. Nagsimula siyang manginig. Isang panginginig na mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Hindi ko po alam kung paano, sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Magagalit po siya. Sasabihin niyang OA ako na sinasayang ko ang future namin. Tatawagan niya ang parents ko, sasabihin niyang wala ako sa sarili at maniniwala po sila sa kanya. Palagi po silang naniniwala sa kanya. Hindi ka wala sa sarili at hindi ka OA. Tiniyak ko sa kanya. Kumuha ako ng paper towel at ibinigay sa kanya. Pero tama ka, kailangan nating maging matalino dito. Tumingin ako sa paligid ng kusina. Ang isip ko ay mabilis na nagpoproseso. Kailangan namin ng plano. Ngayon din, mayroon ka bang lugar na pwedeng puntahan? Isang lugar na ligtas? Nag-isip siya. Yung kaibigan ko po, si Bea, sabi niya. Ilang buwan ko na po siyang hindi nakakausap. Pero dati, sobrang close po kami. Sabi po ni Marco, sinisiraan lang daw ako ni Bea sa kanya kasi single daw si Bea at naiinggit. At naniniwala ka ba doon? Direkta kong tanong. Nag-alinlangan si Angela. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mag-isip ng malalim, hindi lang basta sumagot. Hindi po. Mahina niyang sagot. Binalaan niya po ako. Noong summer pa, sabi niya, controlling daw po si Marco. Nagalit po ako sa kanya noon. Sabi ko, hindi niya naiintindihan si Marco. Pero, tama po siya. Tama po siya sa simula pa lang. Doon. Iyon ang kailangan ko. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon pa siyang natitirang kakampi. Kaya mo ba siyang tawagan? Gabi-gabi po niyang chinecheck ang phone ko. Sagot niya. Ang pag-asa sa kanyang boses ay muling nawala. Alam niya po lahat ng passwords ko. Siyempre, dapat alam ko na. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang sarili kong cellphone sa ibabaw ng ref. Yung phone ko, mabilis kong sabi. Gamitin mo ang phone ko. Pumasok ka sa banyo. Ilock mo ang pinto at tawagan mo siya. Itanong mo kung pwede kang makituloy sa kanya ng ilang araw. Huwag mo munang ipaliwanag ang lahat ngayon. Sabihin mo lang kailangan mo ng space na magpapaliwanag ka sa susunod. Paano po si Marco? Anong sasabihin natin sa kanya? Ngumiti ako, isang ngiting puno ng determinasyon. Si Marco, ako na ang bahala sa kanya. Nakita ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata, pero may kasama na itong determinasyon. Tumango siya. Inabot ko sa kanya ang cellphone ko. Habang naglalakad siya papunta sa banyo, tumayo ako sa labas ng pintuan na parang isang guwardiya. Narinig ko ang pag-lock ng pinto. Pagkatapos ay katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang kanyang boses. Nanginginig sa simula. Bea, si Angela to. Alam kong matagal na akong hindi tumatawag. At sorry talaga. Pwede ba akong humingi ng tulong? Pwede ba akong makituloy sa'yo ng ilang araw? Please. Ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis sa aking dibdib. Please, Bea, pumayag ka. Please, hayaan mong magkaroon ng batang ito ng isang kaibigan. 5 minuto ang lumipas na parang isang oras. Bumukas ang pinto. Lumabas si Angela. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Ngunit ang kanyang tindig ay iba na. Mayroon ng determinasyon. Pumayag po siya, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Papunta na po siya, sabi niya. Pumunta daw ako sa isang pampublikong lugar at maghintay. Darating daw po siya sa loob ng 1 oras. Good, sabi ko.
Ang plano ay buo na sa aking isipan. Ito ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin. Inulit ko. Ang boses ko ay kalmado at kontrolado. Kabaligtaran ng nagwawalang kabog sa aking dibdib. Sasabihin ko kay Marco at sa papa mo na nakalimutan kong bumili ng prutas para sa fruit salad. Na kailangan nating bumalik sa grocery. Gagamitin natin ang kotse ko. Magkikita tayo ni Bea sa parking lot ng SM. Sasakay ka sa kotse niya. At babalik ako dito ng mag-isa. Bawat salita ay binalak kong mabuti. Simple at direkta para hindi siya lalong matakot. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malawak at puno ng mga tanong. Pero, ano pong sasabihin niyo kay Marco pagbalik niyo? Sasabihin kong sumama ang pakiramdam mo, sagot ko. Na sinundo ka na ni Bea at ihahatid ka sa apartment mo. Natatawagan mo na lang siya bukas. Pupuntahan niya po ako sa apartment ko. Mabilis niyang sabi. May susi po siya. Kung gayon, hindi ka uuwi sa apartment mo, sabi ko nang may diin. Doon ka muna titira kay Bea. Kapag handa ka na, aayusin natin ang pagkuha sa mga gamit mo. Pero sa gabing ito, ang mahalaga ay makaalis ka. Tatawagan niya po kayo. Pupunta siya dito. Magwawala po siya. Ang bawat salita niya ay totoo. Alam kong iyon mismo ang mangyayari. Hayaan mo siyang magwala, sabi ko, at naramdaman ko ang pagtindig ng aking mga balikat. Naramdaman ko ang lakas na nanggagaling sa mga taon ng pagtitiis at paglaban. Nakaharap na ako ng mga lalaking nagwawala noon. Angela. Nakaligtas ako sa una kong asawa at makakaligtas din ako sa galit ng anak ko. Ang sarili mo lang ang intindihin mo ngayon. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi niyo naman po ako kaano-ano. Asawa lang po ako ng anak niyo dahil isa kang babae. Nakarapat-dapat sa mas mabuti kaysa sa ibinibigay sa iyo ng anak ko, sabi ko. Pinisil ko ang kanyang kamay. At dahil kung hindi kita tutulungan ngayon, habang buhay kong dadalhin ang konsensya na hinayaan kitang pumasok sa parehong impyerno na halos hindi ko natakasan. Isang saglit kaming nagkatitigan. Sa mga mata niya, nakita ko ang pasasalamat. Sa mga mata ko, sana nakita niya ang pangako. O siya, ayusin mo na ang makeup mo. Pupunta tayo sa grocery. Pagbalik namin sa sala, ang eksena ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang asawa kong si Lito at ang ate kong si Lorna ay masayang nag-uusap. Si Marco ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagkakape, ang hari sa kanyang kastilyo. Itinaas niya ang kanyang tingin nang makita niya kami. Okay lang ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay tila nag-aalala, pero ang mga mata niya ay mapanuri. Parang may narinig akong umiiyak. Luha ng kaligayahan. Nak, sabi ko. Ang pagsisinungaling ay dumulas sa aking bibig ng sobrang natural. Nakakagulat kung gaano kadali magsinungaling kapag buhay na ang nakataya. Nag-uusap lang kami tungkol sa kasal. Alam mo naman kaming mga babae, masyadong emosyonal. Nakita ko ang pag-relax ng kanyang mukha. Ngumiti siya, isang ngiting kontento. Ganoon ang mga lalaking tulad ni Marco. Naniniwala sila sa anumang bagay na umaayon sa kanilang pananaw sa mundo, na ang mga babae ay emosyonal at hindi makatwiran. Mas madali para sa kanila. Nga pala anak, dagdag ko, pinapanatili kong magaan ang aking tono. Nakalimutan ko pala yung prutas para sa salad. Tatakbo lang kami ni Angela sa grocery saglit. Agad na tumayo si Marco. Ako na lang ma, para hindi na kayo mapagod. Wag na, nak. Magstay ka na lang diyan, kasama ng papa mo, mabilis kong sabi. Gusto pa naming mag-usap ni Angela. Alam mo na, mother-in-law at daughter-in-law bonding. Tumingin siya kay Angela. Hindi sa akin. Kay Angela. Okay lang ba sa'yo yun? Tanong niya. Ang tanong mismo ay isang malaking pulang bandila. Bakit kailangan niyang hingin ang permiso ni Angela para sumama sa sarili niyang ina? Nakita ko ang paglunok ni Angela. Oo naman, sagot niya. Ang boses niya ay nanginginig lang ng bahagya. Halos hindi mahahalata, pero sa akin
Ang panginginig na iyon ay kasing lakas ng isang sigaw. Kinuha namin ang aming mga coat at lumabas. Sa sandaling sumara ang pinto ng bahay sa aming likuran. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Sa loob ng kotse ko, nagsimula na namang umiyak si Angela. Pero ngayon, iba na ang kanyang mga luha. Salamat po, Mama. Bulong niya, paulit-ulit. Salamat po, salamat po, salamat po. Huwag ka munang magpasalamat, sabi ko, habang pinaaandar ang makina. Kailangan muna kitang maihatid kay Bea. Ang biyahe papuntang SM ay 15 minutos lang, pero para sa akin, iyon ang pinakamahabang 15 minutos ng buhay ko. Nagmamaneho ako ng maingat. Ngunit ang aking mga mata ay pabalik-balik sa rearview mirror. Bawat ilaw ng kotse sa aming likuran ay nagpapakaba sa akin. May parte sa akin na inaasahan na makikita ko ang kotse ni Marco na sumusunod sa amin. Pero wala. Naiwan ang kotse niya sa aming driveway. Nakarating kami sa parking lot. Maliwanag ang mga ilaw na nagbibigay ng kakaibang anino sa mga hanay ng mga nakaparadang sasakyan. At doon, sa isang sulok, nakita ko ang isang Honda Civic, umaandar ang makina. Si Bea, nandoon na siya. Nang makita niya si Angela na bumababa sa aking kotse, lumabas din siya agad. Isang maliit na babae na may malaking tapang sa kanyang mga mata. "Ange!" sigaw niya. Nagtakbuhan sila patungo sa isa't isa at nagkayakapan, parehong umiiyak. Mabilis akong nagpakilala kay Bea. Ibinigay ko ang numero ko. "Tawagan mo ako kung kailangan niyo ng kahit ano," sabi ko. "Pera, numero ng abogado, kahit ano." Tumingin sa akin si Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Salamat po, Tita Tess. Ako na po ang bahala sa kanya. Ligtas na po siya ngayon." Niyakap ako ni Angela sa huling pagkakataon. Isang mahigpit na yakap. "Sorry po," bulong niya. "Sorry po para kay Marco. Wala kang dapat ihingi ng tawad," sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Siya ang dapat humingi ng tawad. "Mag-ingat ka, maging matatag ka, at tandaan mo, karapat-dapat ka sa isang taong ituturing kang partner, hindi pag-aari." Pinanood ko silang umalis. Ang pulang ilaw ng kotse ni Bea ay dahan-dahang nawala sa kadiliman ng parking lot. Pagkatapos ay pumasok ako sa grocery. Bumili ako ng prutas at nagmaneho ako pauwi. Mag-isa, ang aking mga kamay ay nanginginig sa manibela. Tapos na ang unang bahagi. Ngayon, haharapin ko na ang bagyo. Pagbukas ko ng pinto, siya agad ang sumalubong sa akin. Si Marco. Nakatayo siya doon, naghihintay. Para siyang isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang anino ni Angela sa aking likuran. Nang wala siyang makita, kumunot ang kanyang noo. "Nasaan si Angela, Ma?" tanong niya. Ang boses ay kalmado pa, pero mayroon ng pahiwatig ng iritasyon. Inilapag ko ang paper bag na may lamang prutas sa mesa. Huminga ako ng malalim. Inihahanda ang sarili ko para sa pagsisinungaling. "Sumama ang pakiramdam niya kanina sa grocery," sabi ko. Pinipilit kong maging natural ang aking boses. Parang nasikmura yata. Nagkataon namang malapit lang doon ang kaibigan niyang si Bea, kaya nag-alok na siyang ihatid si Angela pauwi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, na para bang sinusuri ang bawat salita ko kung may bahid ng kasinungalingan. "Bakit hindi siya tumawag sa akin?" tanong niya. Ang tanong ay hindi na nag-aalala. Ang tanong ay isang akusasyon. Ayaw ka na niyang abalahin pa. Mabilis kong sagot. Ayaw niyang masira ang Noche Buena mo. "Alam mo naman yon. Laging iniisip ang iba." Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Denial niya ang numero ni Angela. Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga habang nakikinig. Voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail pa rin. Hindi siya sumasagot. Sabi niya, ang boses ay mas matigas na ngayon. May galit na. "Marco, baka nasa banyo lang yung tao at nagsusuka." Sabi ko, sinusubukan ko pa ring pakalmahin ang sitwasyon. "Bigyan mo muna siya ng space. Pupuntahan ko siya doon," sabi niya, at kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Sa puntong iyon, lumabas ang asawa kong si Lito
mula sa kusina. Narinig niya siguro ang pagtaas ng boses ng anak namin. Anak, mahinahon niyang sabi, bigyan mo muna ng pagkakataon ang nobya mo na magpahinga. Pwede mo naman siyang puntahan bukas. Kailangan kong siguraduhin na okay lang siya pa. Kiit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na. At gagawin mo yan. Bukas, sabi ni Lito. Bihira kong marinig ang asawa ko na magsalita sa ganoong tono kalmado, ngunit hindi matitinag. Si Lito ay isang mabait at banayad na tao. Pero kapag ginamit na niya ang boses na iyon, may bigat. May awtoridad. Tumingin si Marco mula sa kanyang ama, pabalik sa akin. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang isipan. Sa huli, ibinagsak niya ang kanyang mga susi sa mesa nang may malakas na kalabog. Hindi siya umalis, pero hindi rin siya kumalma. Sa sumunod na oras, ang aming sala ay naging isang hawla. Si Marco ay palakad-lakad na parang isang tigreng hindi mapakali. Ang kanyang cellphone ay laging nasa kanyang kamay. Bawat 10 minuto, tumatawag siya kay Angela. Bawat tawag na hindi sinasagot ay nagdaragdag sa apoy ng kanyang galit. Voicemail, voicemail, voicemail. Sa bawat pagkabigo, mas lalo siyang nagiging irritable. Mas lalo siyang nagiging mapanganib. Pinanood ko ang aking anak. Pinanood ko siyang mabuti. At sa unang pagkakataon hindi ko na siya nakilala. Ang batang inalagaan ko, ang binatang pinagmalaki ko, nawala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng anak ko, pero may mga matang puno ng galit na hindi ko pa nakikita dati. Isang galit na hindi nagmumula sa pag-aalala, kundi sa pagkawala ng kontrol. Iyon ang kinatatakutan niya, ang mawalan ng kontrol. 9:00 ng gabi, hindi na siya nakatiis. Pupuntahan ko na siya sa apartment niya, sabi niya, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang pumigil sa kanya. Alam kong wala kaming magagawa, at alam ko rin namang wala siyang dadatnan doon. Ang paghihintay sa kanyang pagbabalik ay mas masahol pa. Ang katahimikan sa bahay ay masakit sa tainga. Si Lito at Lorna ay sinusubukang mag-umpisa ng usapan, pero walang gustong makipagkwentuhan. Lahat kami ay naghihintay sa pagsabog. Hating gabi na nang bumalik siya. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit. Wala siya doon! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nandoon ang kotse niya. Pero hindi siya sumasagot sa pinto. Nasaan siya, ma? Direkta siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Hindi ko alam, anak. Mahinahon kong sagot. Baka nga nakitulog na siya kay Bea ngayong gabi. Ibigay mo sa akin ang numero ni Bea. Utos niya. Wala akong numero niya. Meron! Nakita kitang kausap mo siya. Sigaw niya. Lumapit siya sa akin. Ano ang sinabi mo kay Angela? Ano ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Sinungaling. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, minura niya ako. Isang salitang dumurog sa natitirang pagmamahal sa puso ko para sa taong nasa harap ko. Ano ang sinabi mo sa kanya? Biglang tumayo si Lito. Marco Antonio Reyes, angil ng aking asawa. Ang boses ay puno ng awtoridad. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ang nanay mo ng ganyan. Kung ganon, sabihin niya sa akin kung ano ang sinabi niya sa fiancé ko. Sigaw ni Marco. Ang kanyang atensyon ay muling bumalik sa akin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Sabihin mo sa akin! Tumingin ako sa kanya, sa estrangherong ito. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang pagsisinungaling, oras na para sa katotohanan. Gaano man ito kasakit, huminga ako ng malalim. Ang lahat ng ingay sa aking paligid, ang galit sa boses ni Marco, ang pag-aalala sa mukha ni Lito ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso. Isang tibok na kalmado at matatag. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sabi ko, ang boses ko ay hindi pasigaw. Ito ay mahinahon, ngunit may bigat na kayang tumagos sa gitna ng kanyang galit. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata, mga matang hindi ko nakilala.
Sinabi ko sa kanya na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang sinusubaybayan mo ang bawat galaw ng isang tao, na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang inilalayo mo sila sa kanilang mga kaibigan at pamilya, na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kinokontrol mo ang bawat aspeto ng kanilang buhay. Isa-isa kong binitawan ang mga salita, at bawat isa ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa nag-aapoy na galit, ito ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat, pagkatapos ay pamumutla. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Wala kang karapatan. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Mayroon akong lahat ng karapatan. Sagot ko. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang pagtaas ng sarili kong emosyon. Ang sakit ng isang ina. Umiiyak siya sa kusina ko. Marco, nanginginig. Kailangan niyang magpaalam para lang uminom ng isang basong wine sa hapunan. Magpaalam. At tinitext mo siya ng walang tigil. Tinatanong kung nasaan siya. Kahit nasa iisang bahay lang naman tayo. Hindi yan pagmamahal. Abuso yan. How dare you? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay muling namula sa galit. Hindi. How dare you? Sigaw ko pabalik. Ang lahat ng sakit at galit na pinigilan ko ay biglang bumuhos. Pinalaki kita ng mas maayos kaysa dito. Tinuruan ka namin ng papa mo na rumespeto ng babae. Maging mabait, maging desente. Saan kami nagkamali, Marco? Saan? Masyadong sensitibo si Angela. Katwiran niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamataas. Kailangan niya ng gabay. Tinutulungan ko siyang maging best version ng sarili niya. Sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan niya sa lahat ng nagmamahal sa kanya, hindi makapaniwalang tanong ko. Sa pamamagitan ng pagmonitor sa bawat galaw niya, sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na magpaalam para sa mga simpleng desisyon, hindi yan tulong, Marco. Kontrol yan. Hindi niyo naiintindihan ang relasyon namin. Naiintindihan ko ito ng perpekto, sabi ko. At ang mga sumunod na salita ay lumabas mula sa isang parte ng aking kaluluwa na matagal ko nang ibinaon. Dahil naranasan ko na. Yan, tumahimik ang buong bahay. Maging si Marco ay natigilan. Bago ko pakasalan ang papa mo, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay nanginginig na ngayon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng alaala. Mayroon akong unang asawa. Isang lalaking ginawa ang lahat ng ginagawa mo ngayon. Sinusubaybayan niya ako. Inilayo niya ako sa lahat. Ipinadama niya sa akin na hindi ako makahinga nang hindi nagpapaalam sa kanya. 3 taon. 3 taon akong nabuhay sa impyernong iyon. At nang sa wakas ay nakaalis ako, wala nang natira sa akin. Walang kaibigan, walang trabaho, walang tiwala sa sarili. Hindi ko ito kinuwento sa'yo dahil ikinahihiya ko. Pero ngayon, hindi na ako nahihiya. Nakaligtas ako at hindi ako papayag na panoorin kang gawin ang parehong bagay kay Angela. Tinitigan ako ni Marco na parang sinampal ko siya. Isang sampal na mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sakit. Nakita ko ang gulat at pagtanggi sa kanyang mga mata. Hindi ako katulad niya. Mariin niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Ang puso ko ay durog na durog. Katulad na katulad kanya, sabi ko, ang mga salita ay pinal. At kung hindi mo yan makita, kailangan mo ng tulong ng propesyonal. Iyon na ang huli. Nakita ko ang pagsuko sa kanyang mga mata, hindi pagsuko sa katotohanan, kundi pagsuko sa pag-uusap. Umiling-iling siya at kinuha ang kanyang coat. Kapag matauhan na si Angela, babalik din siya sa akin, sabi niya. Ang boses ay puno ng mapait na kumpiyansa. At habang buhay mong dadalhin ang konsensya na sinira mo ang buhay niya. Kung babalik siya sa'yo, ibig sabihin na bigo ako sa kanya, sagot ko. Pero sa tingin ko, hindi na siya babalik. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Sa tingin ko, sa wakas, malaya na siya. Tumalikod siya, naglakad patungo sa pinto. At sa kanyang pag-alis, isinara niya ito ng buong lakas. Ang kalabog ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, na parang isang putok ng baril, isang tunog ng pagtatapos. Sa sandaling nawala na siya,
Ang lahat ng lakas sa aking katawan ay biglang nawala. Napahandusay ako. Mabuti na lang at nasa likod ko si Lito para saluhin ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon, sa mga braso ng aking asawa, sa wakas ay humagulhol ako. Umiyak ako para kay Angela. Umiyak ako para sa aking nakaraan. At umiyak ako para sa anak kong nawala sa akin ngayong gabi. Naka-raise ba tayo ng monster, Lito? Tanong ko sa gitna ng aking mga hikbi. Naramdaman ko ang paghalik niya sa aking buhok. Nagpalaki tayo ng isang mabuting bata na gumawa ng mga maling desisyon, mahinahon niyang sagot. Kung kaya pa niyang maging mabuti ulit, nasa kanya na yan. Humigpit ang kanyang yakap. Pero ginawa mo ang tama, Tess. Ginawa mo ang tama. Karapat-dapat si Angela sa mas mabuti. Anak natin siya, Lito. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kinailangan mong sabihin sa kanya ang totoo, sabi niya. Dahil, kung mananahimik tayo, sinasabi nating katanggap-tanggap ang ginagawa niya. At hindi. Hindi iyon katanggap-tanggap. Niyakap ko siya pabalik. Basag, durog, pero alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na tama siya. Ginawa ko ang tama. Ang pinakamahirap na bagay ay ang tamang bagay na dapat gawin. Sa huli, hindi ko sinira ang buhay ng anak ko. Ang sinira ko ay ang cycle. Ang kadena ng pang-aabuso na minsan na ring gumapos sa akin. Ang sinira ko ay ang katahimikan na nagpapahintulot sa mga halimaw na mamuhay sa ating tabi, nagkukubli sa likod ng mga ngiti at mamahaling regalo. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Angela, o sa akin, o kay Marco. Ito ay kwento para sa bawat isa sa atin na nakakita ng isang kaibigan na unti-unting nawawala, na nakarinig ng pilit na tawa, o nakaramdam ng kaba nang makita ang isang pasa na tinatago sa likod ng mahabang manggas. Ito ay para sa mga taong nag-aalangan na makialam, dahil iniisip nilang away mag-asawa lang yan. Ang pang-aabuso ay hindi pribadong bagay. Ito ay isang sakit ng komunidad. At ang katahimikan natin ang nagiging pagkain nito. Kung may isang bagay man kayong matututunan sa kwento ko, sana ay ito. Magtiwala kayo sa inyong kutob. Magsalita kayo, kahit nanginginig ang inyong boses. Dahil minsan, ang simpleng tanong na, "Ayos ka lang ba?" ay maaaring maging susi na magbubukas ng pinto ng isang kulungan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa masakit ngunit kinakailangang paglalakbay na ito. Kung ikaw o may kakilala kang nasa isang mapang-abusong relasyon, huwag kang matakot humingi ng tulong. May mga taong handang makinig. May mga organisasyong handang tumulong. Hindi ka nag-iisa. At ngayon, gusto ko ulit marinig ang inyong mga boses. Ang inyong mga kwento ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin. Anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito, mga kwentong nagbubukas ng ating mga mata at nagpapaalala sa atin ng lakas na taglay nating lahat. Ako si Tess. Nagpapaalala na ang tamang bagay at ang mahirap na bagay ay madalas iisa lang. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at huwag na huwag kalimutan ang inyong halaga.